Namangha si Zainab sa mga nakikita sa loob ng mamahaling hotel na nirentahan ni Matt para sa kanilang date. Anniversary nila ito, kaya dapat lang naibigay ni Matt ang kung anong makakapagpaligaya sa babaeng mahal niya. Do you like it? Tanong ni Matt habang nakatingin kay Zainab na palingalinga sa paligid. Ito ang unang beses na makakaapak siya sa pinakamahal at pinakamagandang hotel. Kaya gulat na gulat siya dito na dinala ni Matt ngayong anniversary nila. I don't like it, I love it. Masayang sagot ni Zainab na hindi maalis-alis ang paghanga sa buong paligid. Babe, ang mahal dito. Bakit dito pa tayo magse-celebrate ng anniversary natin? Tanong ni Zainab habang inaalalayan siyang maupo ni Matt. Anything for you, my girl, and the love of my life. Sugot ni Matt sa nakatingiting dalaga. At umupo nakaharap ito. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Zainab na nakapatong sa mesa. Nang may lumabas na waiter ay dinala ang menu. Iniabot ng waiter ang menu sa magkasintahan. What do you want, babe? Tanong ni Matt sa nakakunot ang noo na si Zainab. Wala akong maintindihan sa lahat ng nakasulat dito sa menu. Nahihiyang sagot niya. Okay, I will order for you. Presintahan ni Matt na walang pagkunot ng noo ng dalaga at napalitan ito ng ngiti sa labi, saka tumango ng uno kay Matt. Umorder na si Matt ang pagkain nila, pero nakatanga lang si Zainab. Habang sinasabi ng nobyo ang order nila, mukhang alam na alam nito ang mga pagkain sa restaurant na ito. Umalis na ang waiter at pinalingan ng binata si Zainab. Tinuhan nito ang kamay ng dalaga at dinala ito sa labi niya. I love you, babe. Nakangiting sabi nito kay Zainab. I love you too, sagot ng dalaga. May lumapit na tatlong lalaki sa kanila. Hawak ng isang gitara habang ang isa naman ay may violin at yung isang lalaki ay ang singer ng grupo. Hawak kamay na pinakikinggan nila ang kinakanta ng grupo habang hinihintay ang kanilang pagkain. Masulyap-sulyap naman si Matt kay Zainab na humahanga sa magandang tinig ng singer sa grupo. Pagkatapos ng dinner nila ay hinatid ni Matt si Zainab sa bahay nito. He respects Zainab so much, kaya hindi ito gumagawa ng mga bagay na ayaw ng dalaga. He didn't cross his limits when they become intimate. Hanggang halik lang sa labi ang kayang gawin ni Matt kay Zainab. Lalo na kapag si Zainab na mismo ang sumasaway sa kanya kapag sumusobra na siya. Thank you. Nag-enjoy ako ngayong gabi, nakangiting sabi ni Zainab kay Matt pagkatapos nahalikan ng binata ang labi niya. You're welcome, my love. I will do everything just for you. Sagot nito. Ang swerte ko naman na nagkaroon ako ng isang novel katulad mo. Ani niya. I'm more lucky to have you in my life. Sabi rin ni Matt. At muling ginalikan nito sa labi si Zainab. Tumugon ulit si Zainab sa halik ni Matt. They kissed passionately yung punong-puno ng pagmamahal. Nang may tumikim nang bumukas ang pinto, napatigil ang dalawa at tingnan kung sino ang nasa pintuan. Zainab, pumasok ka na. Matikas na utos ni Alicia. Bye babe, mag-iingat ka sa pag-drive. Paalam na biling ni Zainab sa nobyo. Tumaho ng ulo at ngumiti ang binata sa kanya. Saka napatingin sa mama niya. Sorry po mama, nakayukog pa umunin niya, saka pumasok sa loob ng bahay. Pinalingan ni Alicia si Matt. Masyado nang gumagabi at nasa labas pa ang anak ko. Ani niya. Pasensya na po tita. Hindi na po mauulit na gagabihin kami ni Zainab. Umuwi ng gabi. Dapat lang dahil iniingatan ko lang ang anak ko. Ayoko na may hindi magandang sasabihin ng mga tao sa dalaga ko. Napayuko si Matt. Alam nang inalagaan lang ni Alicia ang reputasyon ng anak-anakan at nahiya siyang nahuli sila nito. Kahit pa nasa tamang edad na silang dalawa, kailangan pa ding ingatan nito ang mga anak niya. Haalis na po ako, tita. Paalam ni Matt, tumangolam ng ulo. Si Alicia, saka isinarado ang pinto. Tumalikod na si Matt at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Panaka-naka ay sinisilip niya ang bahay ni Zainab. Kung sisilip ba sa kanya si Zainab mula sa bintana. Nagulat siya nang makita ang nakangiting nobya
at kumaway pa sa kanya. Natatawa siya na nagkatotoo ang mga iniisip niya. Nagbigay siya ng flying kiss sa dalaga at ngumiti. Corny, pero ginawa niya yon para sa babaeng pinakamamahal niya. Masayang tumalikod na si Matt at pasipon-sipon na pumunta ng kotse niya. Ang magarang kotse na pinahiram ni Greg sa kanya. Nang makauwi sa bahay nila ay dire-diretso na siyang pumunta ng kwarto niya. Nagubad at pumunta ng banyo para maligo. Nakahiga na si Matt at iniisip pa din si Zainab. Masyado na siyang nahulog sa dalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapataw sa lamisita na nasa tabi ng kama niya at nagtipa ng mensahe. To my babe, I just can't stop thinking of you. If only there is a way I can be with you always. I would rather to do it so that you can't go away in my sight. Love you to the moon and the stars. Matt, my babe. Inilagay ni Zainab ang cellphone niya sa tapat ng puso niya. Sobra siyang kinikilig sa mensahe na ipinadala ng nobyo. At iniisip na sana nga din ay laging niyang kasama si Matt. Napagsabihan pa siya ng mama Alicia niya kanina kasi ginabi siya ng uwi. Sobrang protective ng mama niya sa kanilang dalawang magkapatid. I love you too, Matt, forever, sabi ni Zainab sa isip. Magang pumasok si Matt sa kumpanya at sa pagpasok niya ay nasa loob ng opisina si Greg na prenting nakaupo sa swivel chair. How was your date last night? Tanong nito na may pang-uuyam. Siya ang dahilan kung bakit sa pinakamahal na hotel ginanap ang anniversary date nila. Greg pays all the expenses in the hotel and giving his car dahil sa kailingan ng mami niya. Hindi siya makatanggi kapag ang inana nito ang nagsabi sa kanya at alam ni Mrs. Marilyn ang tungkol sa relasyon ni Matt at Zainab. More than admires Matt dahil sa pagiging masigasig nito at pagiging matalino. May direksyon ng buhay, hindi kagaya ng anak niya na lagi na lang nagliliwaliw at hindi inaasikaso ang mga kumpanya nila. At dahil nag-iisang anak nila si Greg, ay kay Matt nila ay pinamahala ang ibang kumpanya. They trust Matt so much. It was fun. Salamat pala dahil nag-enjoy ng sobra ang girlfriend ko. Walang ngiti na sagot ni Matt. Alam na niya kung bakit ito nagpunta sa opisina niya. Para lamang inisin siya dahil sa mami nito, dahil sa tita Marlene niya. Alam pa niya na hindi ikaw ang totoong CEO ng Sandigs Publishing Company? Biglang tanong ni Greg. Hindi, kaya pwede bang wala na munang makakaalam? Hanggat hindi ko sinasabi sa kanya. Seriously, ulag ka na ba sa babae na yon? Sa isang simpleng empleyada ng kumpanya ko? May pang-insultong tanong ni Greg. Can you please stop insulting my boyfriend? Hindi mo kilala si Zainab. At hindi lang siya isang simpleng empleyada sa kumpanyang ito. Galit na pagtatanggol ni Matt kay Zainab. Oh, pinagtatanggol mo. So in love ka na nga, sabi ni Greg. Yes, I love her so much. Galit na sagot ni Matt. Paano kung ako mismo ang magtanggal sa kanya sa kumpanya ko? Banta ni Greg. I know you are capable of doing that dahil ikaw naman ang boss dito at kayo ang may-ari ng kumpanyang ito. Pero tandaan mo na kung hindi dahil sa akin, hindi ulad ang kumpanya mo. Do you want me to tell her about your position here? Ganit na banta ulit ni Greg. Ang tapang mo na, mahirap lang naman kayo sa daga. Kung hindi dahil kay Mami ay pakawala na kayo dito sa kumpanya namin at matagal na kayong hindi nakakain ng kanin sa loob ng 3 araw. Dagdag na insulto ni Greg kay Greg is so insecure to Matt dahil para sa mga magulang niya, si Matt ang matalino, si Matt ang magaling, si Matt ang may alam ng lahat. Puro na lang si Matt ang nakikita nila kaysa sa anak nila. Fuck you for always in the side of my parent. Galit na tura ni Greg dahil sa laging totoo ng mga magulang nito kay Matt. Fuck you too, dahil hindi mo ako matatanggal sa kumpanya na ito. Galit na sagot din ni Matt. Inuna ako ang utak ng lahat ng kumpanya ng pamilya niyo. Kaya sa akin pa din kakampi sina Tito Rigor at Tito Marlene.
Tong nasabi niya. They are actually first cousin. Ang mama ni Matt na si Martha ay kapatid ni Mrs. Marley Sancheco. Mayaman ang mama nilang pareho dahil galing sila sa prominenteng pamilya. Tinalikuran ni Martha ang lahat ng yaman nila para pakasalan at ipaglaban si Benny. Ang lahat ng mga kamag-anak nila sa side ng mama niya ay tinalikuran sila at titinakwil. Ang kapatid nitong si Marlene ang hanggang ngayon ay tumutulong pa din sa pamilya ni Matt. Pagkatapos ng mainit na insidente sa loob ng opisina ni Matt, ay lalong nangamba siya. Baka totohanin ni Greg ang sinabi nito. Napahawak si Matt sa ulo niya at ginulo yun. Gulong-gulo ni siya. Hindi na talaga niya alam ang gagawin niya. He need to do something. Alam niyang kalabisan na ito pero sana ay maunahan niya si Greg na sabihin kay Sinab ang totoo. Napadaan si Sinab sa labi at nakita si Matt na nakapo doon. Nakasandal sa upuan at nakahawak sa ulo nito. Nakapikit din ang mga mata nito. Ilapitan ito ng dalaga. Saka hinawakan sa balikat ang nobyo. Naimulat niya ang kanyang mga mata at nagitla si Matt sa paghawak na iyon ni Sinab. At nagtatanong ang mga tingin nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? May problema ka ba? Sunod-sunod na mga tanong ni Sinab. Nakatingin lang ang binata sa mukha ng dalaga. Umupo si Sinab sa tabi ni Matt saka inhilig ang katawan kay Matt. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo ay sabihin mo na. Mahirap ang mabigat ang dibdib. Mahinang usa ni Sinab sa nobyo. Habang si Matt ay inilagay na ang mga kamay sa bewang ni Sinab at iniyakap at agirin. Wala, pagod lang siguro ako. Wala sa loob na sagot ni Matt. Napaharap bigla si Sinab dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Matt, may babae ka, kaya hindi ka mapalagay ng ganyan. Nakakunot ang noo na wika ni Sinab. Pinipigilan ni Matt na matawa sa harap ng dalaga. Umiiral na naman ang pagiging silosa nito. Sa kanilang dalawa mas si Sinab ang silosa kumpara sa kanya na never nagsilos sa kahit kaninong lalaki. Puwera na lang kung hahawakan nila or aagawin nila si Sinab sa kanya. Baka magwala pa siya kapag nangyari yun. Sabihin mo nga, nakabuntis ka? Sagarated na sabi ulit ni Sinab. May sasabing pa sana ito ng pigilan na ni Matt at tinakpan ang bibig ng dalaga. Babe, walang ganun. Saka, you is enough for me. Walang babae na makakapantay sa'yo dito sa puso ko. Ani ni Matt. Lumambot ang puso ni Sinab at ang nakakunot na noo ay unti-unti nang nagbabago. Nagsimula ng mamula-muha mata niya. Maya-maya pa ay napahikpi na ito. O umiiyak ka na naman. Diba sabi ko huwag kang iiyak? Saway ni Matt sa nobya at kinahagd ng yakap ito. Humagulhol na si Sinab ng iyak. Iniisip pa lang niya na may babae si Matt ay para na siyang mamamatay. Paano pa kung makabuntis siya ng ibang babae? Baka bigla na lang siyang maglaho na parang bula kapag nangyari yun. Magugustuhin niyang lamunin siya ng lupa kaysa makitang lumalayo si Matt sa kanya at sasama sa ibang babae. Mahal na mahal kita, babe. Never in my mind na may iba pang babae para sa akin. I promise na hindi ako titingin sa ibang babae. Pangako ni Matt para maalo ang nobya sa pag-iyak. Napaayos bigla ng upo si Sinab at humarap kay Matt. Talaga? Tanong nitong nakatingin sa mga mata ni Matt. Matt nodded and smiled. He need to reassure na wala siyang ibang babae para sa insecurity ni Sinab. And he loved the way how Sinab become possessive. Hindi ito katulad ng ibang babae na nagwawala or nagagalit. Basta na lang ito umiiyak at hindi siya inaawi pa. Let's go to the coffee shop. Samahan mo ko. Aya ni Matt kay Sinab. Tumawa ng ulo ang dalaga at tumayo na. Hawak-kamay silang naglakad papunta sa coffee shop na nasa katabing kumpanya na pinapasukan nilang dalawa. Pinagmamasdan ni Greg ang dalawang taong Ano itong nalaman ko, Greg? Sinuwad mo raw si Matthew sa opisina niya.
Tanong ng daddy niyan si Rico. Dad, opisina ko rin po yun at masama bang dumalaw sa kumpanya ko? May sarkastikong sagot ni Greg. Sa iyo sana, kung ikaw ang humahawak at ikaw ang nag-aasikaso. Pero anong ginagawa mo? Puro pambababae at pagtatravel ang inaatupag mo. Pangarang ni Rigor sa anak. Huwag mo na po akong sermonan at kung iyan lang ang sasabihin niyo, sa akin, maigi pa na matulog na lang ako. Yan, tiyan ka magaling. Hindi ang takasan lahat ng problema mo. Wala nang direksyon ng buhay mo at sinasayang mo lang ang binibigay namin ng mami mo na pag-asang magiging maayos ka pa. Katulad ng ipinangako mo noong nasangkot ka sa gulo. Mahabang litanya niya. Dad, please, I'm tired. Gusto ko na po magpahinga. Bukas yun na lang po ako pagalitan. Pag-iiwas na pakiusap ni Craig. Walang nagawa si Rigo kundi hayaan ng anak na umalis sa harapan niya at pumunta sa kwarto nito. Hindi niya alam paano pang pagdisiplina ang gagawin si ina. Masyado na itong sutil at sinisisi si Matt sa lahat ng nangyayari sa kanya. Pinuntahan ni Rigor ang asawa sa kwarto nila. Nakitang nakaupo ito at nagbabasa ng paboritong libro ng asawa. Do you talk to Greg? Tanong ni Marlene nang umupo ito sa tabi niya. Yes. At ganun pa rin ang anak mo. Ayaw niyang makinig sa mga sinasabi ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dyan sa batang yan. Sagot niyan sa asawa. Pero hanggang kailan natin titiisin si Greg? Mabuti pa siguro ay ibigay na natin ang pamamahala ng kumpanya na hinahawakan ni Matt. Suwestyon ni Marlene. Nagsiselos na si Greg kay Matt. At napakabait ng batang yun para pag-isipan ng masama ni Greg. Tugtong pa niya. Sa gusto ko sanang magbago ang anak natin, Han. Kailan ba matutuwid ang anak natin? Siya na lang ang inaasahan natin na magtutuloy ng pamamalakad ng mga negosyo. Pero parang wala tayong aasahan kay Greg. Litanya ni Rigo, almost 6 years nang ma-drop out si Greg sa university. At dahil sa koneksyon nila, ay pumasa pa rin ito at nakagraduate ng kolehiyo. After a year, nasangkot ito sa isang gulo ng mga gumagamit at inagpabawa na gamot. Hanggang sa pinarehab nila ito ng 1 taon. Akala nila ay nagbago na ito, kaya inilabas nila ito sa rehab. Greg sa black sheep of the family. Siguro dahil sa sunod sa luho, kaya naging ganyan ang nag-iisang anak nila. Kabaligtaran ito ng ugali ni Matt. Mas matanda si Greg, pero parang si Matt ang matanda dahil sa lawak ng pangunawa nito sa pinsan. Pagkapasok ni Greg sa kwarto niya, ay pumunta kagad siya sa minibar area ng kwarto niya. Umuha siya kagad ng 1 bote ng whiskey. Hindi na niya ito isinari sa baso, basta nilagok na lang niya ito. Ano bang meron sa mat na yan? Mas mapagkakatiwala naman ako kaysa pisong hungog. Bakit ka gustong-gusto nila si Matt? Mga tanong ni Greg sa isip, saka lumagok ulit ng alak sa bote. Niisip ni Greg kung paano malalamangan si Matt. Simula pagkabata ay si Matt na lang ang napapansin nila. Pati na ng mga magulang niya, kaya nung hindi niya hinawakan ng ibang mga kumpanya nila, ay sa pisa nitong si Matt ibinigay ang lahat ng pamamahala nito. Kinabukasan, maaga pa ay nag-out na sa trabaho sina Matt at Sinap. May papakita raw si Matt sa dalaga. Kinakabahan na si Zainab, hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Napalingon si Matt sa nobya na tahimik, nanginginig din ng kamay. Ito habang nakatingin ng diretso sa tinadaanan nila. You're nervous, Pete. Punang sabi ni Matt na ikinilingon ni Zainab. Hindi naman. Zainab answered. Consolatory. Pinagpapawisan na ang mga kamay niya sa sobrang kaba. Yun na ba? Perfect news na ba si Matt sa akin?
tanong niya sa isip. Na-excite na siya sa mangyayaring mamaya. Nag-e-expect siya na yayayain na siya ng kasal ni Matt. Mahilig kasi sa sorpresa ng nobyo. Babe, relax. Kalma ni Matt kay Sina. Ngiti ng pag-aksisina, pinilit na ibaling sa iba ang iniisip. Are we already here? Tanong niya, habang tinitingnan ng mga daan na dinadaanan nila. Not yet. Don't be so excited. Pero saad ni Matt, napangisi siya na sinusubukan o pasensya ni Sina. Ako ba ang sinasabi mong excited? Well, no, hindi ako excited. Gusto ko lang makita kung anong sinasabi mo. Sagot ni Zainab na nakairap nga ang mata. Natatawang nakatingin si Matt sa dalaga. Madali lang ingitin ang ulo ng dalaga. Just do it to control the emotion of Zainab. Para kasing kinakabahan ito. Then finally, nakarating din sila sa pupuntahan nila. We're here, sabi ni Matt kay Zainab. Nagpalinga-linga ito sa paligid. Nagtataka siya na wala namang makikita dito kundi bakanting bote. Bumaba ng driver seat si Matt saka pumunta sa pwesto ni Zainab para pagbuksan ito ng pinto. Walang imik ang dalaga na lumabas ng kotse ni bumaba ng driver seat si Matt saka pumunta sa pwesto ni Zainab para pagbuksan ito ng pinto. Walang imik ang dalaga na lumabas ng kotse habang nakatingin sa paligid. This is the place where we are planning to put a business. It's not a bit far from Manila and have a fresh air, mga puno at ang magandang tanawin na nakikita natin ngayon. Mahabang sabi ni Matt, ikatulala lang si Zainab. Kumuhong ang pag-iisip niya magpo-propose si Matt sa kanya. Wala itong unig na tumingin kay Matt. Expectation lead to disappointment. Kagaya ngayon, sobrang nalulungo siya na hindi nangyari ang iniisip niya. Babe, what do you think about this place? Tanong ni Matt. Si Zainab naman ay nakatingin lang sa mukha ni Matt. Babe, don't you like it? Kaya kita isinama dito dahil magaling kang pumili ng lugar at alam mo na agad na paggusto ito ng tao. Paliwanag ni magandang lugar, maikli at walang buhay na sagot ni Zainab. Saka lumayo ng kaunti sa nobyo. Marahas na napabuntong hininga ang dalaga. Kailangan niya ng sariwang hangin para mawala ang inis. Bakit ka ba nag-e-expect ng sobra, Zainab? So ay natanong nito sa sarili. Hey babe, any problem? Tanong ni Matt na lumapit na sa kanya. Wala naman. May iba pa ba tayong gagawin dito? Pwede na ba tayong umuwi? Dagdag ng mga tanong ni Zainab. Wala na, I just want to show you this place. May diing sagot ni Matt. Parang hindi natuwa si Zainab nang makita ang magandang tanawin sa overlooking. Knowing Zainab, she loves nature dahil sa mama Alicia niya na nakatira dati sa Quezon. Let's go, ayan ni Matt sa nobya at inilahat ang kamay para dito. Kinuha naman yun ni Zainab pero wala pa rin itong gana na makipag-usap sa kanya. Tahimik na binabaybay nila ang daan pabalik ng Manila. Mula kanina na nasa overlooking sila, ay tipid lang magsalita si Zainab. Ngayon naman, ay halos walang salita na lumalabas sa bibig nito at parang napipik. Babe, do you have a problem? Won't you share it with me? Tanong ni Matt na may pag-uusisa. Wala. Siguro wala lang ako sa mood. Nantong sagot ni Zainab. Okay, maybe you are hungry. Do you want to eat in the nearby streets? Sige, baka gutom lang to. Sagot ni Zainab na hindi rumilingon sa binata. Ang totoo niyan ay naiinis siya. Masyado kasi siyang umaasa. Nahaayain na siya ng kasal ni Matt at ipapakita ang construction ng magiging bahay nila. Inihinto ni Matt ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Malapit sa isang karinderya. Nagtaka si Zainab na dito siya dinala ni Matt. Napatingin siya kay Matt na lumalabas na ng sasakyan at pumunta sa harap ng pinto kung saan siya nakapwesto. Sigurado ka bang dito tayo kakain? Tanong ni Zainab kay Matt nang makababa siya sa kotse. Yes, at gustong-gusto ko ang pilit-pilit kusina and dishes. Nakangiting sagot nito. Nakangiting nilahat ng binatang kamay
Sa nobya, tinanggap yun ni Sinab at nakalimutan ng inis na nararamdaman kay Matt. Pagkapasok sa loob ng karinderya ay naghanap sila ng bakanting upuan. Pinili nila ang sa may dulo na lamesa. Umupo sila sa bangko doon. Halos pinagtitinginan naman sila ng mga taong kumakain. Nagtataka siguro sila na naka-business suit si Matt at kumakain lang sa isang karinderya. Lumapit sa kanila ang isang serbedora. Ano pong order niyo? Tanong nito sa kanila. Napatingin si Sinab kay Matt saka tumango ito ng ulo. Ate, tinolang baka nga po, saka pritong galunggong at saka isang chicken adobo. 2 kanin, sagot ni Sinab. May gusto ka pa bang idagdag? Baling at tanong kay Matt. Cola and water, sagot ni Matt. Ate, anong dessert niyo po ba dito? May halo-halo po kami saka mga kakaning banana cue, turon at saka maruya. Sagot ng serbedora. Turon na lang po, 2 turon. Order pa ni Sinab. Mukhang ginutom ka, babe. Turan ni Matt. Medyo, pero paborito ko lahat ng in-order ko. Saka nga pala, kumakain ka pa ng turon? Sagot na tanong ni Sina. Nakalimutan niyang itanong kay Matt ang pag-order niya ng turon. Tumango ng ulo si Matt. Talaga, dapat pala tig-2 tayo. O-order pa ako ng turon ha? Sabi ni Sinab. Ngumiti si Matt, ito ang totoong Sinab na kilala niya. Hindi kagaya kanina na tahimik at walang kagana-gana. Mas gusto ni Sinab ang pagkain Pilipino kaysa mga mamahaling pagkain na kinain nila noong anniversary nila. Tumayo si Sinab at kumuha ng tig-2 kutsara at tinidor. Mga 5 minuto ay dumating ang serbedora dala ang lahat ng order ni Sinab. Nilapag nito ang lahat ng pagkain at 2 plato. Para sa kanilang 2, medyo naasiwa si Sinab. Kaya tumayo siya at pumunta ng lababo para magugas ang kamay. Pagkatapos ay bumalik siya at pumupo sa harap ni Matt. Nakatingin lang si Matt sa ginagawa niya. Mas masarap kumain kapag magkakamay. Marunong ka bang magkamay? Ani Sinab. Hindi malaman ni Matt kung anong isasagot sa dalaga. Ayaw niyang mahalata nito na marunong siyang magkamay. Pero bahala na. Tumango ng ulo si Matt. Magkamay na lang tayo. May sabon doon sa lababo. Maghugas ka ng kamay mo muna. Utos si Sinab sa kanya. Tumayo si Matt sa nagpunta ng lababo. Hinugasan niyang maiging ang mga kamay. Bumalik na si Matt sa mesa nila at nagsimula na silang kumain. Magano kumakain si Sinab at masayang-masaya. Ang simpleng babaeng minahal niya na walang kaarte-arte sa katawan. Thank you for watching. Please comment and share. Subscribe now.